nawalan ng guro, nawalan ng ama, nawalan ng anak. Yan nga ang mapait na sinapit nitong ni Ino Yamanaka matapos nating masaksihan sa mga ilang nagdaang episode ng Naruto Shippuden. At dito na nga rin sa Boruto time skip na Two Blue Vortex na nadedo nga din ang kanyang anak na si Inojin matapos nitong paulit-ulit na sagipin si Himawari. So isa na nga din itong si Ino sa mga kilala nating ninja na may masakit na pinagdaanan at pagdadaanan na naman dahil sa pangyayari naman ngayon. Lods, teka muna. Alam na ba agad ni Ino ang nangyari sa kanyang anak? Samantalang di naman siya pinakita sa mga ilang panel ng chapter 10. So simple lang sagot dito guys. Ang sagot dyan, oo, alam ni Ino kung ano nangyari sa kanyang anak. Dahil tandaan natin guys, connected si Ino sa lahat ng pakikipag-usap ni Shikamaru, kila Kawaki at Boruto. Nakita natin to sa mga nagdaang chapter, diba? So masabi natin na alam niya ang nangyari dito sa anak niya na si Inojin na kasama nila Shikadai. Na ito ngang si Shikadai ay kausap din ng sensory unit. At saka head ng sensory unit si Ino. So malamang alam niya agad ang nangyari sa kanyang anak. Pero sa ngayon kasi, hanggang doon pa lang yung panel na pinakita sa chapter 10. Kumbaga sa chapter 10, walang pinakitang senaryo doon si Ino. Na masabi natin na in the next chapter o sa chapter 11, ay marahil doon na ipapasok si Ino sa mga ilang panel para makita natin kung ano nga ba ang kanyang gagawin matapos niyang malaman na donut na ang kanyang anak. So yun guys, kahit hindi pinakita sa panel ng chapter 10 si Ino, malamang alam niya ang nangyari kay Inojin, lalo't siya ang head ng sensory unit. So sa nakakalungkot na bagay na yan, dyan nga din guys, syempre magbibigay tayo ng ilang bagay or magiging paraan upang maisalba pa si Inojin. 4 na bagay na magsasabi na buhay o ligtas pa or maililigtas pa si Inojin. So tara, umpisa na natin. Unahin na natin itong bagay na tinatawag nating ink clone. So ito mga pare ko, itong idea na to, alam ko na madami sa atin ang nakaisip nito. Lods, I think isang klase ng ink clone lang yung ginamit ni Inojin, kaya malamang hindi siya nadedo dyan. So ayang idea na yan, para sa akin may punto rin naman guys, na baka maaring ink clone lang din yung ginamit ni Inojin, tulad ng ginagawa ng kanyang ama na si Sai, na gumagamit din ng ink clone sa mga ilang laban. Safety first kumbaga. Ngayon, kung malaglag man yung idea na yan na ink clone, punta naman tayo dito sa pangalawang ideya o bagay na magsasabi na maaaring makapagsalba pa kay Inojin. At ito nga ay ang Secret Treasure of the Toads. So itong bagay na to, pwede ring makapagpaligtas kay Inojin. Dahil kung babalikan, ito rin yung binigay ni Gamamaru kay Hagoromo upang gamitin ito sa donut na katawan ni Hamura. Dahil nga na donut din yung katawan ni Hamura, matapos siyang mapilitan na ichidori ni Hagoromo. So dyan nga sa pamamagitan ng Secret Treasure of the Toads, dun nga ay gumaling ang butas ng katawan ni Hamura. So pwede rin yung Secret Treasure of the Toads para mapagaling ang butas na katawan ni Inojin. Kaya lang ang problema guys, is paano sila makakakuha ng bagay na yan. Dahil nga sabi ni Gamamaru na makukuha lang ang bagay na yan sa mundo ng mga palaka. Tsaka sabi din kasi ni Gamamaru na forbidden o pinagbabawal na ilabas yung bagay na yan. Ginagamit lang daw yan o nilalabas sa mga pinakakailangang sitwasyon na. Katulad yan, nilabas ni Gamamaru yan, tapos binigay niya kay Hagoromo na dahilan nga upang mabuhay muli si Hamura. Ngayon dito, kung gagamit sila niyan, yung bagay na yan, para magamot at magawang buhayin si Inojin, ang problema guys, paano sila makakakuha niyan? Pero may isang sagot dito kung paano sila makakakuha ng bagay na yan. At ito nga ay si Kashin Koji. So dahil nga Toad user din naman si Kashin Koji, malamang alam niya rin kung paano makakapunta sa mundo ng mga palaka. So ang mangyayari, pupunta sila Kashin Koji sa Mount Byoboku at hihingi sila ng Secret Treasure of the Toads kay Gamamaru or sa ibang elder na palaka para magamot ang donut na katawan ni Inojin at muli itong mabuhay tulad na nangyari kay Hamura. So ayun nga yung pangalawang paraan guys para maisalba at masagip pa si Inojin. Ngayon, ang pangatlong bagay naman dito na maaari makapagsalba pa kay Inojin ay ito ngang Himawari QB mode sa pamamagitan ng QB Chakra Cloak. So eto guys, alam ko ito yung iniisip ng karamihan. Lods, pwede naman siguro yung Chakra Cloak ng QB, no? Tapos ang gagawin, isi-share yun ni Himawari dito kay Inojin para gumaling ito. So ito mga pare ko yan, no? Based sa nakita natin, yung chakra nga ni Kurama ay may kakayanan din na magpagaling ng sugat kahit na ito ay malalang sugat. Pero mangyayari lang yon kung ikaw mismo ang Jinchuriki ni Kurama. Tulad nga ng nangyari kay Naruto dati, nung tamaan siya ng Chidori ni Sasuke nung maglaban sila doon sa End of Valley. So doon diba matapos ma-damage na malala si Naruto, pinagaling din siya ni Kurama. Ngayon, pagdating naman dito kay Inojin, using Kurama Chakra, mapapagaling nga ba ito? So ang sagot ko dito, sa tingin ko, hindi pwede. Bakit? Kasi unfair. Tignan nyo. Si Neji dati sa 4th grade Shinobi War, nung tamaan siya ng wood style ng Ten Tails, doon ba
ba binigyan agad siya ng chakra ni Kurama para pagalingin? Kasi during that time din, nakakatuhog pa lang ni Neji ng wood style. Diyan ngay sinabihan na rin ni Kurama si Naruto na wag niya nang hahayaan na may mawala pa sa kanyang mga kasama. Kasi nga namatay si Neji. Then after niyang pagsabihan si Naruto, diyan na rin sinare ni Kurama yung chakra niya sa Shinobi Alliance. Pero bakit nakahiga lang si Neji sa tabi at hindi binigyan ng chakra ni Kurama para gumaling? Ngayon baka sabihin, Lods, huli na kasi ang lahat. Namatay na muna ng tuluyan si Neji bago makapag-share ng chakra si Naruto o si Kurama sa mga ninja. So ayan guys, hindi pwede yon. Hindi pwedeng rason na yon. Bakit? Kasi isipin natin, during that time, nagre-recharge na ng chakra si Kurama na para i-share ngayon sa Shinobi Alliance. Which is napakarami kasing i-share niyang chakra, kaya pang malakas ang recharge din ng chakra ang ginagawa ni Kurama. Pero doon sa time, nakakadonut pa lang ni Neji, iba na yon. Kasi pwede naman agad na i-share ni Kurama yung chakra niya kay Neji nang hindi niya na kailangan pang mag-recharge ng chakra. Kasi si Neji lang naman yun Isang tao lang naman yung babahagian niya ng chakra. Hindi naman buong Shinobi Alliance. Ngayon, bakit hindi ginawa ni Kurama yun? Bakit di niya sinabi kay Naruto, Naruto, bigyan mo si Neji ng chakra ko para gumaling siya. So dapat ginawa nila agad yun kasi kayang-kaya naman yun ni Kurama. Hindi naman ubos yung chakra ni Kurama, di ba? So bakit di ginawa yun? Bakit di sinabi ni Kurama yun? Kasi alam din ni Kurama na di mapapagaling ng chakra niya yun, yung ganong kalalang sugat. At di niya makokontrol dahil wala siya sa katawan ni Neji para hilumin yung mga laman nun. Unlike nung mga nangyayari kay Naruto kapag nasusugat ito. Kaya dyan sa Kyuubi Chakra Cloak na ideya para mapagaling si Inujin ay para sa akin ay hindi ako komportable guys. Base na rin sa mga pinaliwanag natin. Kasi kung kaya naman palang pagalingin ni Kurama si Inujin, lalabas unfair. Hindi patas kay Neji yun na natuhog din ng wood release. Kasi kung ganun lang din pala, dapat buhay pa rin si Neji hanggang ngayon. Maliban na nga lang kung may bagong ability si Kurama na kayang pagalingin ang may malalang injury kahit hindi niya ito Jinchuriki. Pero malay ba natin no? Baka kaya na talagang magpagaling ng chakra ni Kurama. Kasi full Kurama naman na yan Unlike sa Naruto Shippuden dati, half Kurama lang kasi yun. Yung Kurama na nag-share ng chakra sa Shinobi Alliance. So ito guys, maganda rin to no? Dahil full Kurama na ito, baka nga kaya ng pagalingin ng chakra nito si Inujin. At ang huling bagay nga na naisip ko dito na maaaring makapagsalba kay Inujin ay ito ngang Boruto Future Vision. So ito naman guys, baka lahat ng pangyayaring nakita natin ngayon ay pawang future vision pa lamang ni Boruto. Kasi ganito mga pare ko yan di ba si Momoshiki at Toneri, nakita nila yung future ni Boruto, yung destiny ni Boruto. So maaaring ang nangyari ngayon dito sa Two Blue Vortex ay isang future vision ni Boruto. So kung ganun man, magkakaroon ng chance na mapigilan na lumala ang problema at maiwasan ng pagkadedo ng ilang mga ninja. At syempre, connected dyan yung paglalakbay ni Boruto sa hinaharap at sa nakaraan. Kaya nga kung babalikan, di ba, dun sa manga ng Naruto Shippuden, makita dun sa Kaguya vs Team 7, including Obito, kung papansinin guys sa likod, sa isang malayo ay may tao dun. Na I guess yung tao na yan ay marahil na si Boruto na bumalik sa nakaraan. So kung kaya makabalik sa nakaraan ni Boruto, malamang kaya niya rin siguro na pumunta sa hinaharap. Na kung matandaan nyo din, sinabi ni Boruto kay Code, napigilan nga nito yung mga ginagawa niyang claw grimes. Dahil hindi nga daw alam ni Code ang lagim na maidudulot nito sa hinaharap. So ibig sabihin, maaaring nakita na rin ni Boruto yung future kasi malamang ang naging clue ni Boruto sa bagay na yan is yung pagbalik niya sa nakaraan na kung saan marahil nakita niya ang lagim ng kapangyarihan ng Ten Tails na kaya sinabi ni Boruto kay Code na dalhin nga daw siya nito kung saang lugar nga ba tinago ang Ten Tails at para tapusin na rin ang halimaw na to dahil hindi nga daw alam ni Code kung anong pwedeng maidulot ng halimaw na ito. Kaya in my own opinion, yung nangyayari ngayon marahil siguro na isang future vision ni Boruto na siguro ay nagumpisa ito nung nakana ng claw grimes si Sasuke at ang naging katulong niya ay si Kashin Koji. Kaya nga kung papansinin din natin guys, napakaingat nila Kashin Koji sa mga plano nila. Sinabihan pa nga ni Kashin Koji di ba na wag magmadali si Boruto kasi nga isang pagkakamali lang daw tapos ang lahat. So maaari siguro na may bagay na nakita si Boruto sa hinaharap at sa nakaraan na iniiwasan nilang mangyari sa kasalukuyan. Kaya sa sitwasyon ngayon ni Inujin baka future vision pa lang yun sa mga pangyayaring nakita ni Boruto. So sa gayong paraan hindi nga madededo si Inujin at malalaman din ni Boruto na nakihimawari si Kurama. So ayan nga guys, ang apat na bagay na magsasabi na maaari pang maisalba si Inujin. Pero kung pag-uusapan natin kung dapat lang bang mabuhay si Inujin o hindi, dito mga pare kung ako ang tatanungin, mas pipiliin ko na dapat mabuhay muna si Inujin. Kasi tulad nga sinabi natin nakaraan, masyado pang bata si Inujin para pumanaw. Kasi sa pagkakaalam ko ang isa sa mga pinakabatang karakter sa Naruto series na nadedo ay yung kapatid nga ni Tsunade na si Nawaki. Guys, kahit sabihin pa natin na teenage na si
si si Inojin. Para sa akin naman, masyado pa talagang bata yung edad na yan para pumanaw agad o madedo. Kaya mas maganda para sa akin, hindi na muna siya madedo. Sana manatili pa siya, ganun. At syempre, kung kayo ang tatanungin, sa 4 na bagay na yan na binanggit natin, para sa inyo guys, ano sa tingin nyo ang maiging bagay na magsasabi na maaari pang maisalba si Inojin? At syempre, kung wala man sa mga nabanggit natin ang tamang dahilan, para sa inyo guys, ano naman yung mga dapat o tamang dahilan or maiging bagay na magsasabi na maaari pang maisalba si Inojin? Comment down below para malaman ko rin kung ano nga ba ang mga bagay na iyon. Hanggang dito na nga muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe always. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito, tayo'y nagpapaalam.